tingnan nyo ho ang kahalagahan ng buhay mo sa mundong ito. Hanggat nandito ka sa sanlibutan, may aambag ka. Ano yun? Ihayo ang salita ng Diyos. Saan? Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa lahat ng bansa. Ang religion na makaliligtas sa tao, yung may Kristo. Yung sentro si Kristo doon sa pananampalataya. Dahil ang word na religion, it means faith. Makakaligtas ba ang faith? Makakaligtas kung si Jesus ang pinananampalatayaan. Alam niyo po, kung gusto natin ng Christian and godly home, kailangan ang mga magulang ang number one na lumalapit at naglilingkod sa Diyos bago nyo madala ang buong pamilya nyo. Imposibleng hindi nyo maakaisang araw ang inyong mga anak kung kayo mismo ay naglulumuhod sa Panginoon at nagsasabi, Panginoon, kaawaan mo ang pamilya ko. Kailangan hindi mo lang unawain ng isang taong dapat unawain, kundi kailangan mo siyang yung word na share. Kung naunawaan mo na siya, ang kasunod mong gagawin kapatid, makibahagi ka dun sa bigat na pinagdadaanan niya. At tawag doon, empathy. Sa empathy, hindi mo lang siya uunawain, papakialaman mo siya to the point, yung kanyang pinagdadaanan, dadaanan mo rin. Paano ba umunawa ng isang tao? Number one, sa pamamagitan ng pag-alam sa katayuan o kalalagayan niya. Doon po may point na tayo. Pag may isang tao na parang ang hirap ispelengin ng ugali, parang ang hirap niya makasama, pakiusap. Number one mong gawin, una mong gagawin, alamin mo kung bakit siya nagkakaganon. Okay? Pangalawang sagot, okay, hindi mo lang dapat malaman. Sa pamamagitan ng pag-alam, pagmamalasakit o pakikibahagi o pakikiramay sa katayuan o kalalagayan niya. Hindi mo lang siya inunawa, nakibahagi ka doon sa kanyang pagsubok. Yan po yung meaning ho ng empathy. Sa empathy ho, hindi mo lang uunawain, makikibahagi ka doon sa kanyang nararanasan. Ang susi sa isang relasyon, unawa. Tama? Pag-uunawaan. Kaya lang, kulang yung word na pag-uunawaan unless doon sa pag-uunawaan, mayroong pagbabahagian. Paalala, hindi natin kailanman mauunawaan ang kalagayan ng iba hanggat hindi natin isinusuot ang ating mga paa sa sapatos nila. Amen? Agree? Hanggat hindi mo sinusuot ang paa mo sa sapatos ng iba, wala tayong karapatan para husgahan sila. Bakit? Hindi mo alam kung anong pinagdaraanan niya. Yung sapatos dyan ay yung kalalagayan. Yung sapatos dyan ay larawan ng katayuan. Hanggat hindi mo na-experience niya, huwag mong sasabihin sa kanya. Easy lang naman yung pinagdadaanan mo. Paano kung ikaw ang dumaan sa pinagdadaanan niya? Masasabi mo pa kayang easy lang? Sa ating buhay, kaya tayo nahihirapang umunawa sa ibang tao, hindi kasi natin sinusuot ang sapatos nila para maranasan natin yung pinagdadaanan nila. Sa empathy, kailangan mo ilagay ang iyong sarili sa kalalagayan ng iba para una, maunawaan mo sila at para maramdaman ng tao, hindi siya nag-iisa. Paano ni Jesus Christ pinakita, paano ni Jesus inihayag yung kanyang pagmamalasakit sa ating mga tao when He was incarnate. Si Jesus ay ipinahayag niya yung pagmamalasakit, ipinahayag ng Panginoon yung pagmamahal niya sa atin, ipinahayag niyang nararamdaman niya tayo, nauunawaan niya tayo nung panahon na siya'y nagkatawan tao. Yung word na incarnate, nagkatawan tao. Yung Diyos, nagkatawan tao. Di ba minsan, ang pakiramdam natin, Lord, hindi ba ako nauunawaan? Panginoon, walang nakakaunawa sa akin. Yung dalawang lingwahe na lumabas sa ating bibig, mali tayo. Yung word na walang nakakaunawa sa atin, wrong. Meron. Lord, hindi mo ako naunawaan, sabi ng Panginoon, wrong. Kasi kung paano natin nalaman na mali tayo, nagkatawang tao si Jesus para maunawaan Kanya. Amen. Alam kaya ni Lord kung paano magutom? Alam. Alam kaya ni Lord kung paano traidorin? Alam. Alam kaya ng Panginoon kung paano iwanan? Alam. Kasi bakit? Iniwan siya ng 12. Alam niyo bang hindi lang si Judas ang nangguda sa Kanya? Iniwan siya ng 11 pa. Namatay si Judas, yung 11, iniwan siya. Walang natira kahit isa. Naramdaman ni Jesus kung ano yung nararamdaman ng mga taong iniwanan. Amen o, tapos minsan mag-iimo tayo, Lord, hindi mo ako nararamdaman. Parang sampal kay Lord yon kasi nagkatawang tao siya. Naranasan niya yung mga bagay na nararanasan natin. Nabuli si Jesus. Naranasan ng Panginoon mabash. Naranasan ng Panginoon yung lahat ng mga masasakit na bagay na pwedeng gawin sa isang tao, naranasan ni Jesus at sa Kanya nangyari ang pinakamalupit na pangyayari.
John chapter 1 verse 1, si Jesus ay Diyos. From John chapter 1 verse 14, nagkatawang tao. Ito po ang ginawa niya sa kanyang deity, sa kanyang pagka-Diyos. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, si Jesus, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Grabe yung posisyon ni Jesus sa langit. Nakaupo sa trono, katabi yung tatay, katabi yung andun lahat ng mga anghel, walang problema, walang sakit, wala lahat. Pero inaccept ni Jesus yung challenge, magkatawan tao. Di ba napaka-challenging nun? Bakit? Pag naging tao ka, napakaraming problema. Napakaraming problema. Napapagod ka. Ang Diyos napapagod po ba? Hindi. Ang Diyos hindi natutulog, hindi napapagod, walang limitasyon, hindi namamatay. Then si Jesus, inaccept niya lahat yung mga bagay na kabaligtaran ng pagiging Diyos. Napagod, natutulog, namatay. At hindi yan matanggap ng mga Muslim, hindi yan matanggap ng ibang sekta, ng ibang reliyon. Kung Diyos si Jesus, bakit siya namatay? Namatay siya kasi nagkatawang tao si Jesus. Amen. Alam niyo bang hindi siya mamamatay kung hindi siya nagkatawang tao kasi Diyos siya. Amen. Empathy. Hindi lang ikaw inunawa ng Panginoon, nakiramay pa si Jesus Christ sa ating pinagdadaanan. Yun yung word na empathy. Hindi ka lang inunawa ng Panginoon, nagmalasakit pa si Jesus Christ at nakibahagi siya sa suffering natin. Dapat hindi naman siya talaga totally magsasuffer. Jesus Christ, willing siyang i-give up ang lahat. Hindi ho siya pinilit ng Diyos Ama para ibigay ang kanyang buhay. Sabi sa Bible, kusa. Pag sinabing kusa, wholeheartedly, sinuko ng Panginoon, etong buhay ko, Ama, ino-offer ko to sa iyo para yung lahat ng kasalanan, lahat ng kabayaran ng kasalanan na kamatayan sa akin mapunta at lahat ng tatanggap sa akin, hindi maranasan ng kamatayan, magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Ikaw at ako, yung nagkaroon ng benepisyo, mga kapatid. Kaya hindi ho mainam sa isang Kristiyano na malungkutin. Si Jesus Christ, alam ni Lord yung nararamdaman mo, alam ni Lord yung suffering, alam ni Lord yung pain, alam ni Lord lahat. Paano natin nalaman na alam niya? Naging tao din siya. Pero ito ang good news, hindi siya nagkasala. Sa Diablo ang tukso, ni minsan hindi ka tutuksuhin ng Diyos. Susubukin ka ng Diyos, pero ni minsan hindi ka tutuksuhin ng Diyos. Naging tao ang Panginoong Hesus upang maligtas, yun ang reason. Ang reason ng pagiging tao ni Jesus Christ ay hindi lang siyempre para maunawaan ka. Ang main reason, para maligtas, matubos. At pangatlo lang yung maunawaan niya tayo, patunay ito kung gaano niya tayo kamahal. Yan ho ang reason kung bakit nagkatawan tao si Jesus Christ. Siyempre, main reason yan ay para iligtas tayo. Para tubusin tayo. Then pinasok ko yung word na nauunawaan tayo ng Panginoon kaya siya nagkatawan tao, ay isa sa reason ay para ho maunawaan niya tayo. Nauunawaan niya tayo at nakikibahagi siya sa lahat ng ating mga nararanasan. Huwag na huwag mong sasabihin na hindi ni Lord ramdam yung nararamdaman mo kasi honestly speaking, naramdaman ni Lord yan kasi minsan siya nagkatawang tao. Okay? Kaya't lagi natin tandaan na hindi tayo nag-iisa sa pinagdadaanan natin. May kasama kang Diyos na nagkatawang tao at nagsasabi sa iyo, yung nararanasan mo, naranasan ko rin yan. May mga tao mo talaga na kailangang unawain. Pero pakiusap, wag lang ho sana yung isang tao, puro na lang siya yung inuunawa. Para nakakasawa din, no? Kailangan vice versa. Wag ka lang lagi yung hindi mo ako nauunawaan. Parang ilang taon na sinasabi niya, hindi mo ako nauunawaan. Yung pala, siya na yung walang pangunawa. Kailangan vice versa. Kung sinasabi mo hindi mo ako nauunawaan, bakit hindi mo tanungin naman yung tao na hindi nakauunawa sa'yo? Baka ganun din ang isagot. Hindi mo rin kasi ako nauunawaan. Paano maglalapat? Pareho kayong mag-unawaan. Ilagay natin ang ating mga sarili sa katayuan ng mga taong nais nating maunawaan upang maintindihan natin sila. Sabi dito, tularan natin ang ating Panginoong Hesus sa kanyang pinakita at pinahayag na halimbawa ng pagmamalasakit sa tao. Yun ang pinaka-pinali. Kung mayroon tayong model na titingnan, wag na tayo lumabas sa Biblia, wag na tayo lumayo kung kani-kanino, wag na rin sa tao. Tumingin na tayo kay Jesus Christ. Dahil si Lord Jesus Christ ang nagpakita kung paano yung tamang pag-unawa sa tao at kung paano i-apply yung pakikiramay sa tao.